at ang puso'y kalong-kalong. Kailangan kong iibigin, magtiyaga kang manalangin. Kung hindi ay mapapawi, lalayo ang pagtingin. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at buong dilim. Tunay na ganap ng lahat ng narirитong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Once again, calling the attention of all the vice presidents, chancellor, regents, as well as the ASAP president. Please proceed to Dr. Lydia Profeta Building Lobby. Thank you. Bilang pasalubong ng nayon at buong dilim, tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang pinatawag umiling sa dalagang pagkabukid, kung maripay walang nais, ngunit puso'y bumibigay. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at buong dilim. Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang dalagang taga-layon, mahinhin at mahinahon, laging may sulyap na lihim, at ang puso'y kalong-kalong. Kailangan kong iibigin, magtiyaga kang manalangin. Kung hindi ay mapapawi, lalayo ang pagtingin. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at buong dilim. Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at buong dilim. Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang pinatawag umiling sa dalagang pagkabukid, kung maripay walang nais, ngunit puso'y bumibigay. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at buong dilim. Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang dalagang taga-layon, mahinhin at mahinahon, laging may sulyap na lihim, at ang puso'y kalong-kalong. Kailangan kong iibigin, magtiyaga kang manalangin. Kung hindi ay mapapawi, lalayo ang pagtingin. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong
pasalubong ng nayon at buong dilim. Tunay na galak ng lahat ng narirитong bulaklak. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at bukirin. Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang pinatawag umiling sa dalagang nakabukid. Kung mariba'y walang nais, ngunit puso'y bumibigay. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at bukirin. Tunay na galak ng lahat ng nariritong bulaklak. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang dalagang taga-nayon, mahinhin at mahinahon, laging may sulyap na lihim, at ang puso'y kalong-kalong. Kaya't kung iibigin, magtiyaga kang manalangin. Kung hindi ay mapapawi, lalayo ang pagtingin. Maligayang araw. Good evening. May we request everyone to please settle down. Once again, may we request everyone to please settle down. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong
As a community, we are united in our journey toward excellence. Together, we have carried the torch of progress, building on the achievements of those who came before us. Our shared vision to elevate Rizal Technological University and make a global impact is becoming a reality. Through challenges and triumphs, RTU has grown stronger, fostering a culture of excellence, diversity, and inclusiveness. We are committed to empowering students, advancing innovation, and contributing to global development goals. On December 17th, 2024, we celebrate a historic milestone, Matinyas na Panaad sa Pandayang Rizalya, the first ever State of the University address. This moment marks a new chapter of transparency and shared purpose, laying the foundation of RTU's bright future. Magandang gabi sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa makasaysayang pagdiriwang ng Matinyas na Panaad sa Pandayang Rizalya, na kung saan ating masasaksihan ang State of the University Address at ang kauna-unahang Gawad Rizaliano ng Rizal Technological University. Isang gabi ng pasasalamat, inspirasyon at pagkilala ang ating pagsasamahan ngayon. Sa pagkakataong ito, hinihiling namin ang inyong pakikiisa sa pagtahak sa landas ng karunungan, pagsulong at pagkakaisa para sa mas maunlad na Rizal Technological University. Ako po si Instructor Pauline M. Sabit. At ako naman po si Associate Professor Jason A. Romero. Kami ang inyong mga tagapagdaloy ngayong gabi. Sa pagsisimula ng programa, inaanyayahan ang lahat na tumayo bilang pagpaparangal sa pagpasok ng University Maze sa pangunguna ni Instructor John Benedict Alim, Punong Mariscal. Ang University Maze ay sumasagisag ng karangalan, otoridad at dangal ng Rizal Technological University. Ito ang simbolo ng pagkakaisa at matatag na pundasyon ng ating institusyon bilang isang haligi at pandayan ng kaalaman at pag-unlad. Ang presensya ng University Maze sa bawat opisyal na okasyon ng ating universidad ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng seremonyang ito. Ang mga tagapamahala ng universidad. Chancellor ng Sangay ng Pasig, Dr. Corazon D. Austria. Mga ikalawang Pangulo para sa Pananalapi at Pangasiwaan, Dr. Rodolfo L. Ducon. Ikalawang Pangulo para sa Pananaliksik, Inobasyon at mga serbisyong pang-ekstensyon, Dr. Magno M. Kendangan. Ikalawang Pangulo para sa Pagpaplano, Pasiguruhan ng Kalidad at Estratehikong Inisyatiba, Dr. Salvacion J. Pacheco. Ikalawang Pangulo para sa Academic at Ugnayang Pangmag-aaral, Dr. Christine Y. Opulencia. Ang mga kinatawan mula sa lupon ng mga rehente ng universidad. Ang kinatawan mula sa lupon ng mga mag-aaral, ang Pangulo ng RTU Supreme Student Council, Ginoong Joshua Verso. Ang kinatawan mula sa lupon ng mga alumni, ang Pangulo ng RTU Grand Alumni Association Incorporated, Attorney Abdol Brian Barte. Ang Pangulo ng ASAP, Mr. Arnel Haming.
Ang kinatawan mula sa lupon ng Mount Puro, ang Pangulo ng Alliance of Faculty Club Incorporated, Dr. Jaime Roy C. Barcelona. Ang kalihim ng lupon ng Universidad, Attorney Juan Jaime Nolasco. Ating salubungin ng masigabong palakpakan ang Pangulo ng Rizal Technological University, Dr. Maria Eugenia Magaro Yangco. Kagalang-galang na tagapangulo ng lupon ng mga rehente, Dr. Ronald L. Adamat. Kagalang-galang na mga rehente. At kagalang-galang na Pangulo ng ating Universidad, Dr. Maria Eugenia M. Yangco. Opisyal na po nating sisimulan ang kauna-unahang matimyas na panaad sa Pandayang Rizalya, the State of the University President's Address, at ang pagdiriwang ng Gawad Rizaliano sa taong 2024. Ang pagpasok ng mga kulay.
Simula sa gabing ito at patuloy sa mga susunod na panahon, magiging bahagi na ng ating tradisyon ang isang espesyal na gawi habang kinakanta ang RTU March Forever True to the Gold and Blue. Inaanyayahan po namin kayong ilagay ang nakasaradong kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib. Ang simpleng galak na ito ay simbolo ng ating pagmamahal, paggalang at pagkakaisa para sa ating universidad. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ating pakinggan ang pambungad na mensahe ng ikalawang Pangulo para sa pananalapi at pangasiwaan at ang tagapangulo ng programang ito, Dr. Rodolfo L. Ducot. Sa mga iginagalang na miyembro ng lupon ng mga rehente, sa ating mahal na Pangulo, mga kapwa ko ikalawang Pangulo, sa ating RTU Pasig Branch Chancellor, at sa iba pang mga opisyal ng pamantasan,
mga kapwa ko lingkod bayani, mga masigasig na student leaders, sa mga pararangalan ngayong gabi, at mga katuwang mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, isang makabuluhan at puno ng pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ngayong araw ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng ating pamantasang teknolohikal ng Rizal. Tayo ay nagtitipon upang gunitain ang mga nagdaang tagumpay, alamin ang mga bagong adhikain at bigyang pugay ang mga natatanging individual at organisasyon na nagsilbing haligi ng ating patuloy na pag-unlad. Ang State of the University Address ng ating mahal na Pangulo ay hindi lamang isang ulat ng mga nagawa, kundi isang patotoo ng kanyang matimyas na panaad na higit pang iaangat ang pamantasan tungo sa mas mataas na antas ng kahusayan, inobasyon at malasakit. Mula sa pagpapalawak ng ating akademikong programa, pagpapalakas ng pananaliksik at teknolohiya, hanggang sa mas inklusibong edukasyon para sa bawat Rizaliano. Ito ang mga haligi ng kanyang paninindigan para sa hinaharap. Sa kanyang pangunguna, tayo ay patuloy na nagiging liwanag ng karunungan at tagapagdala ng pagbabago sa ating komunidad at bansa. Kasabay nito, ipagdiriwang natin ang 2024 Gawad Rizaliano, kung saan kikilalanin ang mga natatanging Rizaliano na nagbigay ng dangal at karangalan sa ating pamantasan. Ang kanilang mga tagumpay ay patunay na ang diwa ng Rizaliano ay buhay. Isang diwang nakaugat sa kahusayan, serbisyo at integridad. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin na ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay mahalagang bahagi ng ating kolektibong paglalakbay bilang Pandayang Rizalya. Sa araw na ito, naway magsilbing inspirasyon ang ating mga layunin at parangal upang patuloy tayong magpunyagi at magkaisa. Sama-sama nating harapin ang hamon na hinaharap. Tangan ang ating misyon bilang isang institusyon ng karunungan at pagbabago. Mga mahal kong Rizaliano, buong karangalan kong inihahandog sa inyo ang ating mahal na Pangulo, ang tagatimon ng ating pamantasan tungo sa mas maliwanag na bukas. Tunghayan natin ang kanyang mga plano at hadikain na magbibigay daan patuloy na sa ating tagumpay. Muli, isang makabuluhan at inspiradong gabi sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Rodolfo L. Ducut. Ngayong gabi, isang makulay at makapangyarihang bahagi ng ating pagtitipon ang magbibigay liwanag sa mga tagumpay at hinaharap na layunin ng ating universidad. Isang pagkakataon upang ipagdiwang ang mga nakamit na tagumpay ng RTU at magbigay ng pananaw sa ating mga hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kahusayan at pag-unlad. Upang magbigay ng mas malalim na pagtingin sa mga mahalagang tagumpay at mga plano para sa hinaharap, ating tunghayan ang State of the University Address ng Pangulo ng Universidad, Dr. Maria Eugenia Magaro Yangco. Distinction and excellence. Together, we've carried the torch of progress, building on the legacy of those who came before us. Under the leadership of our esteemed President, we've conquered challenges, celebrated milestones, and empowered our community. Today marks a historic milestone. This moment reflects our shared commitment to transparency, resilience, and growth. Ladies and gentlemen, we proudly present Dr. Maria Eugenia Magaro Yangco, delivering the first State of the University Address. Matimyas na panaad sa Pandayang Rizalya. Everyone, please rise.
pagkakaroon ng mga rehente, mga ikalawang pangulo, mga kawaning administratibo, faculty, mga mag-aaral, alumni, mga stakeholders, at iba pang panauhin na kasama natin sa makasaysayang araw na ito. Pagbati at magpagpalaya at mabiyayang araw sa bawat isa. Sorry po, hindi ko kayo napaupo. Kinakabahan. Isang karangalan ang tumayo sa inyong harapan at talakayin ang naging paglalakbay ng Rizal Technological University sa nagdaang mga taon. Ang mga taon mula 2019 hanggang kasalukuyan ay napuno ng hamon na sumukat sa katatagan, nagpamalas ng sama-samang determinasyon upang mapagtuloy sa mas maliwanag at mas masaganang hinaharap ng RTU. People come at the right place at the right time. Here and now, at our great university, our present goal is to expand the sphere of our impact to be both inclusive and expansive as we move forward toward a bright and more perfect horizon. Together, let us work hand in hand and continue to shine the light of knowledge in all directions, and let us affirm our love and loyalty for RTU. Ang mensaheng ito ay nagmula sa aking unang naging pagtayo sa inyong harapan noong aking investiture ceremony. Ang mga salitang ito ay higit pa sa isang misyon. Ito ay isang panawagan na umaksyon na sama-sama nating niyakap at isinasabuhay sa bawat inisyatiba ng institusyong ito. People come at the right place and at the right time. Hindi tayo nabigo. Mula sa sama-samang pagkilos ng RTU community ay umayon sa atin ang panahon. Patunay dito ang pagtaas ng bilang ng enrollees na may average na 23,927 enrollees per semester mula 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ang pagtaas ng bilang ng enrollees ay nangangahulugan ng pagtaas din ng bilang ng mga magsisipagtapos na makakapag-ambag sa ibang sektor ng lipunan. Sa katunayan, mula 2019, tayo ay nakapagpatapos ng kabuuang 21,823 na mga mag-aaral. At sa kasalukuyan, ang bilang na ito ang kasama natin sa paglilingkod sa bayan. Hindi maisa sa katuparan ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa umiiral na scholarship grants. Bukod sa free higher education, sa ilalim ng RA 10931 ay nakapag-ambag din ng iba pang scholarship program sa universidad. Makikita ang kabuang 17,853 na mga mag-aaral na scholar ang nasuportahan ng iba't ibang scholarship programs gaya ng UniFast, Tertiary Education Subsidy at Tulong-Dunong Program. Katuwang din ang Institutional Scholarship Program na tinanggap ng 6,793 na mag-aaral, gaya ng Academic Scholarship Grant, Cultural and Athletic Scholarship, at Employees Free Tuition Program. Dagdag pa ang DOST SEI Program na tinanggap naman ng 459 na scholar. Patunay ang mga programang ito ng bukas palad na nagpapanday ng RTU sa mga scholar ng bayan.
Hindi rin napagod ang universidad na tumugon sa pagbabagong pangangailangan ng lipunan. Sa unang taon ng aking panunungkulan noong 2019, ang Kolehiyo ng Edukasyon ay nakapagbukas ng programang Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Animation, Electronics Technology, Visual Graphics Design, Garments, Fashion and Design, and Welding and Fabrication Technology. Gayon din nakuha ng programang ito ang Certificate of Program Compliance mula sa Commission on Higher Education. Noong 2023, nakapagtapos na tayo ng 321 na mga mag-aaral mula sa bagong programang ito. Ang RTU ay naghahangad sa pagtatamo ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon. Makikita ito sa patuloy na pagsusumikap na makamit ang akreditasyon ng ibang programa. Sa paglipas ng mga taon, matagumpay na nakamtan ng RTU ang program accreditation sa karamihan ng mga programa ng pangunahing programang pagtitiyak ito ng pagtugon sa mga pambansa at internasyonal na pamantayan ng kahusayan. Sa kasalukuyan, 17 Certificate of Program Compliance o COPC mula sa CHED para sa mga sumusunod na programa. Noong 2024 ay natamo ang kauna-unahang Level 4 status mula sa Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines Incorporated or AACO para sa programang BS Psychology. Hamon at hangad natin ang susunod na pagkilala, ang Certificate of Development. Dagdag pa rito ang nagpapatuloy na pagsusumikap ng iba pang mga program na maitaas ang antas sa pagkilala mula sa AACO. Sa kasalukuyan, ang RTU ay mayroong 14 na programang nasa Level 3, 19 na Level 2 at isang Level 1. Malinaw na patunay ng dekalidad na edukasyon ang pagkilala mula sa CHED sa mga makabago at inobatibong practice ng RTU sa flexible learning at higit pang nagpapatibay sa ating posisyon bilang nangungunang institusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon. Higit sa mga pagkikilalang ito, ang isa sa malinaw na panukatan ng tagumpay ng akademikong institusyon ay ang pangunguna at mataas na passing rate sa iba't ibang board examination. Noong 2019, ipinagdiwang ng RTU ang isang mahalagang tagumpay nang magkaroon ng kauna-unahang top-notcher sa psychometrician licensure exam sa katauhan ni Miss Eunice Camille Basilio na nag-top 6 sa pagsusulit na ito. Noong 2022, natamo naman ni Engineer Jasper Berlon Bihares ang top 2 sa Mechanical Engineering Licensure Exam na may kahanga-hangang rating na 94.4%. Sa kasalukuyan, si Engineer Mijares ay kasama na nating guro sa universidad. Noong 2023, nag-top 2 at top 3 naman sina Engineer John Gerald Tige at John Villaruz sa Electronics Technician Licensure Exam. Gayon din sa taong ito, nag-top 1 si Engineer Christian Dave Guevara sa Electrical Engineering Licensure Examination.
Dagdag pa sa taong 2023 ang magkasintahang top-notcher ng RTU na nag-top 2 and top 6 sa Mechanical Engineering Licensure Examination sa ngalan nila Engineer Reynaldo Sanchez at Engineer Santiago. Si Engineer Sanchez ay kasama na rin nating propesor sa universidad sa kasalukuyan. Ang kwento at tagumpay ng magkasintahang ito ay naging viral at tunay na nakaka-inspire sa iba po nating mga kumukuha ng mechanical engineering. Sa Certified Plant Mechanic Licensure Examination, Registered Electrical Engineers Licensure Examination sa ngalan ni na Rafael Omerson Calusin at Colleen Zaima Felix at nakuha din natin ang top 7 at 8 sa Board Licensure Examination of Psychometrician sa ngalan ni na Brian Maris Castillo at Gladys Valencia Bediha. Gayon din, nakamit natin ang top 4 sa Registered Master Electrician Licensure Examination sa ngalan ni Anthony Igis Villamor Jr. at nag-top din tayo sa Certified Plant Mechanic Licensure Examination sa ngalan ni Rafael Omerson Calusin. Time out lang po. Higit sa lahat, ngayong taon ay nakamit natin ang kauna-unahang top-notcher sa Licensure Examination for Architects sa ngalan ni Architect Rosette Claire Lacanaria. Bawal na po ang plastic sa RTU, kaya bote na po ang iniinuman. Ang tagumpay ng RTU ay bunga ng pagtupad sa pangako na magbigay sa mga estudyante ng isang kapaligiran na makatutulong sa pagkatuto. Makikita ito sa ating patuloy na pagtatatag at pagpapabuti sa mga pasilidad. Sa mga nakaraang taon, tayo ay nag-upgrade at nag-renovate ng iba't ibang mga akademikong gusali, laboratorio at mga espasyo para sa mga estudyante. Tiniyak natin ang mga infrastruktura ay sumusuporta sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral sa gawaing pang-akademiko at estruktura. Kamakailan lamang ay pinasanayan ang campus building. Dinaluhan ito ni Honorable City Mayor. Kasalukuyan ay sumusuporta tayo sa profesional at leader ng bansa mula sa paggamit ng College of Education at College of Arts and Sciences sa Pasig Campus. Ang atin namang College of Entrepreneurship, College of Business, Entrepreneurship, and Accountancy at College of Engineering and Institute of Architecture na sumusuporta sa bisyon ng universidad na mapabuti ang mga karanasan sa hands-on learning. Nitong ika-16 ng Mayo 2024 naman ay isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa 10-story library building. Pinangunahan ito ni Honorable Neptali Gonzales, kinatawan ng Lone District ng Mandaluyong at ang kanyang asawa, Honorable Queenie Gonzales, kasi engineer ng DPWH. Larawan ng programang ito ng matibay na ugnayan ng RTU at ng lokal na pamahalaan na nagpapakita ng ating sama-samang pangako sa akademikong kahusayan at pagpapahusay ng mga pasilidad para sa ating mag-aaral. Ang bagong aklatan ay simbolo ng patuloy na pagbabago sa infrastruktura
ng RTU na magiging ilaw ng kaalaman at natin ang ating mga tagumpay sa akademya. Kinikilala din natin ang mga tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga numero at parangal, kundi sa epekto na nagagawa nito sa buhay ng ating mga mag-aaral. Sa bawat scholarship na ginagawad sa bawat programang na-accredit at sa bawat top-notchers na natamo na kumakatawan sa bunga ng ating sama-samang dedikasyon sa kahusayan ng edukasyon. Sa punto pong ito, nais ko po sanang palakpakan po natin lahat po ng ating mga faculty na sama-sama pong balikan natin at ipagpatuloy ang aking mensahe noong aking investiture. People come at the right place and at the right time. Here and now, at our great university, our present goal is to expand the sphere of our impact to be both inclusive and expansive as we move forward toward a bright and more perfect horizon. Ang tagumpay ng RTU bilang higher education nurtures, programa na na-accredit sa dami ng mga nagsisipagtapos sa mag-aaral taon-taon. Hangarin din ng RTU bilang HEI na mapalawak ang impact nito, hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi hanggang sa lokal, nasyonal at global na komunidad. Ang pananaliksik ang gulugod ng inobasyon at sa RTU ito ay pangunahing puwersa sa paghuhubog ng hinaharap ng edukasyon, teknolohiya at lipunan. Sa nakaraang 6 na taon na nagbukas ng mga oportunidad para sa mga estudyante at guro na mag-ambag sa lokal na kaalaman at tugunan ang mga hamon sa tunay na mundo. Tiniyak natin na ang ating agenda sa pananaliksik ay naka-align sa United Nations Sustainable Development Goals. Tinitiyak natin na ang ating proyekto ay may konkretong epekto sa lokal at global na konteksto na nagamit ng iba't ibang industriya at iba pang komunidad. Ang ating pagsisikap sa mushroom biotechnology na nagluwal ng 4 na mga produkto. Tampok dito ang ating solar-powered automated mushroom growing house mula sa pakikipagtulungan ng LGU Pasig at DOST Pamamarisan ay formal na nating napasimulan sa Rainforest Park, Barangay Extension Program na rin at ito ng universidad. Nagsasagawa na tayo ng pagsasanay sa produksyon ng mushroom kasama ang mga kawani at mamamayan sa paligid ng rainforest. Dagdag pa rito ang proyektong higit na nagpakilala sa RTU, ang Urban Agriculture Project. Layunin nitong malinang ang komunidad sa magawang produkto. Gayon din ang SEA project na nagluwal ng 3 produkto na nagamit ng iba't ibang industriya, na ibabahagi na rin ang pananaliksik ng RTU sa regional, nasyonal at internasyonal na komperensya. Ang mga presentasyong ito ay hindi lamang nagpapakita ng ating inobatibong pananaliksik, kundi nagbigay daan din ito sa ang ating mga research team ay lumahok sa Asia-Pacific Consortium of Researchers and Educators International Virtual Conference, kung saan nagpresenta ang mga RTU researchers ng mga makabagong pag-aaral sa urban agriculture at mushroom biotechnology. Ang ating Center for Astronomy Research and Development ay naging tampok din sa mga internasyonal na komperensya sa astronomical observation. Sa pamamagitan ng DOST-NCR at RTU partnership, ipinakita natin ang mga resulta ng pananaliksik sa agham at teknolohiya na nagbunga ng interbensyon sa mga komunidad sa National Capital Region.
Ang mga internasyonal na presentasyong ito ay hindi lamang nagtatag sa RTU bilang nangungunang universidad sa buong mundo. Nananatiling pangunahing daluyan ng pagbabahagi ng mga kaalaman ang mga publikasyon. Sa nagdaang 6 na taon, ang ating mga guro at mga mag-aaral na mananaliksik ay nag-ambag sa lumalaking koleksyon ng lawas ng talino sa iba't ibang larangan, kabilang ang mga publikasyon sa mga pambansa at international na journal. Noong 2022 na sa Sciences, katunayan, nakapag-publish ang Universidad ng Scopus ISIWS ng 63 research papers mula 2019 hanggang 2024. Patunay ito ng pangako ng RTU na lumikha at magbahagi ng kaalaman na tumutugon sa mga mahahalagang isyong pandaigdigan. Na isa faculty na nakikiisa sa pananaliksik. Mula sa 86 o 23.69% na faculty noong 2019, naiangat ito ngayong 2024 patungo sa 153 o 41.35% na faculty na nananaliksik. Ang RTU ay matagumpay sa pagkalap ng ito ay patuloy na umuunlad at lumalago. Sa nakaraang 6 na taon, nakatanggap ang universidad ng mga grant mula sa mga pambansang ahensya. Ang Department of Science and Technology ay naging isang pangunahing katuwang na nagbigay ng mga grants sa mga proyekto sa pananaliksik tulad ng Mushroom Biotechnology Project at nakinabang din ng RTU researchers mula sa mga pondo ng CHED para sa mga proyektong may kaugnayan sa sustainable agriculture, biotechnology at data science, kabilang na ang paggawa ng alcohol-based hand rub sanitizer noong panahon ng pandemya ng COVID-19 na matagumpay na naipamahagi sa mga lokal na ospital at ahensya na patuloy na pagdami ng mga patent at intelektual na karapatang-ari nito na nabuo mula sa ating mga pagsisikap. Mula sa biotechnology hanggang sa engineering, ang ating mga mananaliksik ay nakabuo ng mga solusyon na tumutugon sa mga kritikal na pangangailangan sa iba't ibang sektor. Noong 2022, ipinagdiwang ng RTU ang kauna-unahang patent condiment composition. Samantala, ngayon ay opisyal na nating natanggap ang patent para sa urban planting structure. Ang imbensyon na ito ay nagbigay ng isang sustainable na solusyon sa urban farming na tumutulong sa mga komunidad na magtanim ng pagkain sa limitadong espasyo. Ang mga inobasyong ito ay tinitiyak na ang pananaliksik ng RTU ay hindi lamang kinikilala, kundi tunay na nakapag-aambag sa pag-unlad ng mga industriya at komunidad. Ang pagkikipagtulungan ay naging pangunahing tema sa estratehiya ng pananaliksik ng RTU. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo ang RTU ng matibay na mga partnership sa mga pribado, lokal man o international. Ang Department of Science and Technology ay isang matagal ng katuwang na sumusuporta sa isang malawak na hanay ng inisyatibo na sa pananaliksik na nakatuon sa agham at teknolohiya at pagpapalakas ng komunidad. Nakipagtulungan din ang RTU sa mga internasyonal na universidad at organisasyon Milano ng Italia.
upang itaguyod ang kolaborasyon sa pananaliksik, palitan ng estudyante at guro, at inobasyon sa teknolohiya at engineering. Gayon din ang pagtataguyod ng ugnayan ng University of Merdaka, Malang na nakatuon sa mga pananaliksik na pambusiness. Excuse me po. Ang mga pakikipagtulungan na ito ay hindi lamang nagpapalawak ng kapasidad ng RTU sa pananaliksik, kundi nagbigay din sa ating mga estudyante at guro ng mga hindi matutumbasang oportunidad para sa global exposure at palitan ng kaalaman. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, nananatiling nakatuon ang RTU ay patuloy na nagtutulak ng estratehikong pamamaraang nakatuon sa sustainable development, inobasyon sa teknolohiya, at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang mga patuloy na proyekto sa urban agriculture, mushroom biotechnology, at environmental science ay patuloy na umuunlad. Kasama ang patuloy ding pinapalakas ng RTU ang balangkas ng research ethics. Tinitiyak na ang lahat ng pananaliksik na isinasagawa ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng integridad at pagsunod sa mga patnubay na etikal. Noong 2023, formal na itinatag ang Research Ethics Committee upang pamahalaan at tiyakin ang mga etikal na pamantayan sa lahat ng aktibidad sa pananaliksik. Tinitiyak na ang sa nakaraang 6 na taon, ang RTU ay nakatanggap ng maraming mga gawad at pagkilala para sa mga kontribusyon nito sa pananaliksik at inobasyon. Noong 2022, ang RTU ay pinarangalan ng Innovation and Technology Support Office Cluster, Bronze at Silver. Bilang pagkilala sa ating mga pagsisikap sa intellectual property management at ang ating pangako sa pagtulong sa mga internal at external na kliyente na mag-secure at gumamit ng intellectual property. Contribution nito sa sustainable na produksyon ng pagkain at nakatanggap ng mga parangal sa mga pambansang komperensya at eksibisyon, kabilang ang parangal sa State Universities and Colleges or SUC Fair noong 2022. Ang Center for Astronomy Research and Development or CART nito sa Space Weather Research at Astronomical Instrumentation na nagpapatibay sa RTU bilang isang nangungunang institusyon sa mahalagang larangang ito. Ang mga gawad na ito ay nagsisilbing patunay sa sipag, dedikasyon at inobasyon ng ating mga mananaliksik upang patuloy na magsikap para sa kahusayan at gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa pandaigdigan komunidad ng pananaliksik. Ang tagumpay ng pananaliksik ay hindi lamang nasusukat sa dami ng publikasyon, citation, at gawad na ating natatamo, kundi ang tagumpay nito ay natatamo sa pagkakataong nababago na natin ang socio-ekonomikong estado ng ating mga adopt extension. Sa punto pong ito, gusto ko pong
ipakiusap sa inyo na palakpakan naman po natin ang ating mga mananaliksik at ang ating mga faculty na patuloy pong nananaliksik. Ang RTU ay universidad na kumakalinga hindi lamang sa mga mag-aaral nito, ngunit higit sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong nito. Sa nagdaang mga taon, patuloy na pinalakas ng RTU ang social responsibility arm nito, partnerships sa lokal, regional, national at international na ugnayan. Nang dahil sa paglago ng pakikipag-ugnayan mula sa 28 na mga programa noong 2019, ngayong taon, tayo ay nagpapatupad at namamahala na ng 74 na mga extension program na tumutugon at nag-aambag sa United Nations Sustainable Development. Ngayong 2024 ay nagawa na nating mabigyan ng pagsasanay ang 5,112 na mga kalahok sa iba't ibang programang pang-extension. Kabilang sa mga programang ito ang urban agriculture in the barangay at mushroom cultivation na umabot na sa pagsasanay sa mga persons deprived of liberty or PDL sa BJMP Pasig City, female dorm. Prevention program, katuwang ang Department of Social Welfare and Development, Ina Healing Center. Nagpapatuloy ang programang ito sa pagtulong sa mga inang naulila sa anak, kasama din ang iba pang kabahagi ng pamilya. Project MAKE, Mentoring and Knowledge Empowerment of the Pasig City Civil Society Organizations, katuwang ang Pasig City CSO Academy, RTU ng pagkilala mula sa DILG National bilang kauna-unahang SUC na nagsusulong ng pagpapalakas sa mga civil society organizations. Nitong December 11 lamang ay isinagawa natin ang 4th batch of PCCA graduation. Mula 2019, tayo ay nakapagpatapos na ng 270 CSO lieutenants. Grassroots futsal or football program, katuwang ang Gawad Kalinga, mula sa pagsasanay ang mga kalahok nito na dating out-of-school youth ay napabilang na sa Philippine Team for Futsal and Football. Kasapi or kasama sa pag-unlad program, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology, Mandaluyong City, Skills and Business Mathematics. Building decent, durable, efficient, and affordable homes, katuwang ang Habitat for Humanity Philippines Foundation Incorporated mula pa noong 2007. Magkatuwang ang RTU sa pagtatayo ng mga tahanan, maintenance at pagbibigay ng livelihood training program sa mga beneficiaries nito. Ilan lamang ito sa mga malaking bahagi ng tagumpay ng mga programang ito ang namamalaging pakikiisa ng mga faculty extensionists ng RTU mula sa 105 na faculty o 27.06% na paglahok ng mga faculty sa implementasyon ng programa noong 2019 ay naging 260 na faculty or 67.71% na ito ngayong tuwa ng RTU sa pagpapabuti ng komunidad. Kapansin-pansin din ang tumataas na paglahok ng mga mag-aaral at alumni sa pagpapatupad ng mga extension program. Kinikilala rin ng RTU ang higit na pagsuporta sa ating mga extensionists maliban sa external funding na nakamit ng Urban Agriculture Project at Mushroom Cultivation Project mula sa DOST. Ang bawat extension program mula 2019 ay tumatanggap ng operating budget na 15,000 pesos.
bunga ng pagsusumikap at hangalilingkuran sa paparating na taon na 2025, ang bawat extension program ay maaari nang makatanggap ng hanggang 100,000 budget para sa pagpapatupad ng programa. Kaugnay nito na isakatuparan din natin ngayong taon ang kauna-unahang Gawad Serbisyong Pangkomunidad na kung saan ay kinilala natin ang Outstanding Extensionist of the Year at ang Best Extension Awards. Hindi matutumbasan ng pagkilalang ito ang inyong mga naging sakripisyo sa pagpapalakas ng komunidad. Nagsusumikap din ang RTU na maging responsive sa iba't ibang bunga ng pagtama ng sakuna. Ilan sa mga ito ang inilunsad na proyektong kabalikat para sa nasalanta ng bagyong Karina, Enteng at Christine. Kamakailan lamang ay naihatid natin ang tulong tumanggap ng donasyong bangka mula sa RTU at No One in Need Foundation Incorporated noong 2021. Sa pagtama ng bagyong Christine ay lubos silang nasalanta hindi lamang pampisikal, kundi higit ang psikolohikal na aspekto. Kaya naman bukod sa relief goods ay nagbigay din tayo ng psychological first aid program sa kanila na nakapagbigay ito ng tuloy na magbabago at aangkop ang mga community extension programs ng RTU sa nagbabagong pangangailangan ng ating mga komunidad. Mananatili tayong dedikado sa pagpapalakas ng komunidad sa pamamagitan ng edukasyon, inobasyon, makataong paglilingkod. Ang ating universidad ay patuloy na magiging tagapagtaguyod ng mga positibong pagbabago sa mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Tinitiyak na ang ating impact ay lalagpas sa pader ng ating institusyon. Kahapon lamang ay sa ilalim ng DSWD-NCR. Gayun din, muli tayong lumagda para sa pagpapatuloy ng extension program sa BJMP Mandaluyong City Male Dormitory. Higit sa lahat, ang naging pagpirma natin ang kasunduan kasama ang BJMP NCR para sa RTU Change Behind Bars, a tertiary education program for persons deprived of liberty. Loob ng piitan. Patunay ito na ang RTU ay inklusibo at handang magbigay ng pagbabago at kinabukasan kahit maging sa mga taong minsang nagkamali sa kanilang buhay. Sa huli, sama-sama at patuloy nating isasabuhay ang mga serbisyong may pagpapahalaga, kolaborasyon at kahusayan na gumagawa ng pagbabago sa bawat komunidad. Sa punto pong ito, gusto ko pong palakpakan natin ang ating mga faculty na mga extensionists. Ipagpatuloy natin ang pagbabalik tanaw sa mensahe mula sa aking investiture. Together, let us work hand in hand and continue to shine the light of knowledge in all directions. Let us affirm our love and loyalty for RTU. Sama-sama, hawak kamay at magkabalikat ang buong RTU community. Sa kabila ng mga tagumpay na ito ay ang hamon na bunga ng pagtama ng COVID-19. Sa nakalipas na 6 na taon, hindi lamang nalampasan ng RTU ang mga hamong dala ng pandemya, kundi patuloy rin itong umunlad, umangkop at nag-evolve sa pag-abot ng kahusayan. Ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala, katatagan at mabilis na pagtugon ang naging pundasyon ng ating mga tagumpay. Ang pandemyang COVID-19 ay nagdala ng mga hamong di pa nararanasan, ngunit ipinakita rin ito ang lakas, katatagan at kakayahang umangkop sa RTU. Lubos ang pasasalamat ng universidad sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong at Pasig sa agarang pagbibigay ng tulong pangkalusugan.
Dagdag pa rito, agad tayong lumipat sa online at hybrid na mga plataforma ng pag-aaral upang matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon. Inulunsad natin ang RTU Flexis, ang naging opisyal na learning management system ng RTU. Kasunod ng serye ng mga pagsasanay sa pagtuturo at pag-aaral sa gitna ng pandemya, ipinamalas ng ating mga guro, kawani at mag-aaral ang kahanga-hangang determinasyon, pag-angkop sa mga bagong pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto habang pinananatili ang mataas na pamantayang pang-akademiko ng RTU. Dagdag pa nito, ipanatupad ng universidad ang iba-ibang health protocols upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Nagtatag tayo ng online counseling services, mental health webinars at support systems upang suportahan ang emosyon at mental na kalusugan ng mga mag-aaral, guro at kawani sa gitna ng mga hamong ito. Alinsunod sa ating pangako sa profesional na pag-unlad, nagbigay ang RTU ng iba't ibang oportunidad para sa pagpapabuti ng trabaho ng mga guro at kawani. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay at mga programa sa pagpapalago ng kasanayan, napahusay natin ang kakayahan at kasiyahan nila sa kanilang trabaho. Ang Staff Development Program na nagsimula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan ay nagbigay ng mga oportunidad sa pagpapahusay sa kasanayan, sa pamumuno, pamamahala at komunikasyon at patuloy na inaangkop para matugunan ang pangangailangan ng lumalaking workforce. Sa pamamagitan ng Job Enrichment Initiatives, nagbigay ang RTU ng cross-functional training at mga oportunidad para sa career progression na tinitiyak na ang mga empleyado ay nararamdaman ang kanilang halaga at pakikilahok sa trabaho. Upang mapabuti ang kahusayan at mapaghandaan ang mga hamon ng hinaharap, ang RTU ay sumailalim sa reorganisasyon at restructuring. Itinatag ang mga bagong unit administratibo upang umayon sa nagbabagong pangangailangan ng universidad. Binuo ang Institute for Flexible and Digital Education para tugunan ang tumataas na demand para sa flexible at digital na pag-aaral. Ang RTU ay patuloy na nagbibigay ng komprehensibong suporta sa mga guro at kawani, lalo na sa pamamagitan ng mga oportunidad para sa paglago ng karera. Palagi nating kinikilala ang tagumpay at kontribusyon ng bawat isa sa pamamagitan ng promosyon at mga parangal. Nagpatupad ang RTU ng mas mabilis at transparent na sistema ng promosyon para sa guro at kawani na tinitiyak ang pagkilala sa kanilang dedikasyon. Bunga nito, mula 2019 hanggang kasalukuyan, tinanggap ng 134 faculty ang merit promotion at ng 227 na faculty ang reclassification. Dagdag pa rito, 15 na administrative personnel din ang tumanggap ng promosyon. Higit sa lahat, may 12 ng kawani ang na-convert mula sa pagiging COS patungong permanent status. Bukod dito, patuloy tayong namumuhunan sa profesional na pag-unlad ng ating mga kawani na binibigyan ng mga kinakailangang kasangkapan para sa tagumpay. Pinahahalagahan ng RTU ang kahalagahan ng pagkakaroon ng positibo at kolaboratibong relasyon sa unyon ng mga empleyado. Sa mga nakaraang taon, patuloy tayong nagkaroon ng bukas na dialogo upang matugunan ang mga issue at makahanap ng solusyon para sa pakinabangan ng universidad at mga empleyado nito. Ang unyon ng mga empleyado ay naging mahalagang katuwang sa pagpapatupad ng mga pulisiya ukol sa kapakanan, benepisyo, kondisyon sa trabaho.
Magkasama tayong nagsikap upang matiyak na ang RTU ay isang lugar kung saan ang mga empleyado ay nararamdaman nilang sila ay pinahahalagahan, iginagalang at sinusuportahan sa kanilang mga tungkulin. Sa linggo pong ito, dahil sa union ng faculty at union ng administrative personnel, matatanggap po natin ang ating CNA ng buong buo na 30,000 pesos. Pero ito po ay taxable po. Taxable po. Parang kahapon yata or kanina, yung PEI naman po na 5,000 pesos at sa linggong ito ay tatanggapin din po natin ang ating SRI na 20,000 pesos. Taxable po ulit ito. Patuloy ang RTU sa pagpapataas ng transparency at visibility ng operasyon nito. Malaki ang mga hakbang na nagawa natin upang mapadali ang akses sa impormasyon ng universidad. Tinitiyak na ang mga stakeholders ay well-informed at maaaring managot ang institusyon. Ang paglunsad ng transparency portal ng RTU ay nagbigay daan upang ang mga estudyante, guro at staff ay magkaroon ng access sa mga mahahalagang datos tulad ng pananalapi, mga akademikong alok at iba pang mahalagang pulisiya na nagpapalakas ng ating pangako sa pagiging bukas. Dagdag pa rito ang ating presensya sa social media, printed publication sa pamamagitan ng Diario Risalia, ang opisyal na newsletter ng RTU ay nagpapalakas ng opisyal na website ay nagpapadali para sa publiko na manatiling updated sa mga kaganapan, tagumpay at balita sa universidad. Bilang pagkilala sa walang kapantay na pangako ng RTU sa transparency at pinansyal na integridad, nakuha ng universidad ang pinakamataas na audit rating, ang unmodified opinion mula sa Commission on Audit. Consistent nating itong natamo mula pa noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ipinapakita ng parangal na ito ang maayos na pamamahala ng pondo at epektibong paggamit ng pondo ng gobyerno. Patuloy na namumuhunan ang RTU sa pagpapabuti ng infrastruktura upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng ating mga akademikong programa at estudyante. Noong 2023, natapos natin ang mahalagang upgrade sa mga laboratorio, silid-aralan at pasilidad para sa mga estudyante sa ating mga campus. Naitayo ang mga bagong research hubs, innovative centers at astronomy labs upang mapadali ang hands-on learning at magsulong ng inobasyon. Ang solar-powered mushroom modular growing house bilang bahagi ng ating pangako sa sustainability at inobasyon ay ngayong gumagana at nagsisilbing modelo para sa iba pang mga universidad at institusyong pananaliksik. I would like to share that I think 2 weeks ago po, nandito po tayo ang nag-host ng P2A and our guests from Vietnam, Singapore, Cambodia, Korea, Japan, nakita po yung ating mushroom tunnels at mula po noon tayo po ay nakakatanggap na palagi ng mga emails at tayo po ay iniimbita upang pumunta po sa kanila at ituro po sa kanila ang technology natin sa mushroom. Ang RTU ay gumawa ng malalaking hakbang upang tiyakin ang kalidad ng mga akademikong programa at serbisyo nito. Ipinatupad natin ang outcomes-based education sa lahat ng kolehiyo at programa upang matiyak ang ating mga estudyante ay may sapat na kaalaman at kasanayan upang magtagumpay sa kanilang mga karera.
Ang regular na pagsusuri ng mga programa at internal audits ay tumutulong sa atin upang masuri ang ating pagganap at matukoy ang mga bahagi ng pangangailangan ng pagpapabuti. Ang ating mga akademiko at research programs ay sumasailalim sa masusing pagsusuri upang matiyak na napapanatili natin ang pinakamataas na pamantayan ng kalidad. Patuloy na lumalago ang pandaigdigang presensya at mga internasyonal na pakikipagtulungan ng RTU. Noong 2023, global internships, exchange programs at kolaborasyon sa pananaliksik. Tayo ay nakapagtamo ng isang MOA at 3 MOU. Ngayong 2024, higit na lumalakas ang internasyonal na pakikipag-ugnayan ng RTU sa labas ng bansa. Nakapag-establish tayo ng 3 MOA at 31 MOU sa iba't ibang universidad. Sa usapin ng student ng 143 mga mag-aaral, 45 mga faculty at 15 administrative personnel sa iba't ibang universidad sa labas ng bansa para sa immersion, sports clinic, leadership conference, and choral competition. Ang lumalawak na internasyonal na reputasyon ng RTU ay nagbibigay ng universidad sa pandaigdigang entablado. Sa punto pong ito, gusto ko pong ating palakpakan ang atin pong mga administrative personnel, lalong-lalo na po yung sa finance. Dahil hindi po ito mangyayari lahat kung hindi po dahil sa kanila. Ang pundasyong itinaguyod natin sa nakaraang 5 taon ay naglatag ng daan para sa isang kapanapanabik na hinaharap. Noong 2023, nagsimula ang RTU kasama ang Development Academy of the Philippines sa pagbuo ng komprehensibong strategic plan para sa taong 2024 to 2028. Ang planong ito ay bunga ng masusing pagsusuri at konsultasyon upang matiyak ang tugon ng universidad sa patuloy na pagbabago sa lipunan, ekonomiya at edukasyon. Akademikong kahusayan at inobasyon. Patuloy na mag-i-invest ang RTU sa mga programa sa kasalukuyang panahon. Palalawakin ang mga interdisciplinary programs, magpapakilala ng mga cutting-edge na kurso at lalo pang palalakasin ang flexible learning upang matiyak ang pantay na akses sa edukasyon para sa lahat. Pananaliksik at pag-unlad ng teknolohiya. Bilang isang research-driven na institusyon, patuloy na magsusulong ang RTU ng inobasyon sa pamamagitan ng mga estratehikong inisyatiba sa pananaliksik, pakikipagtulungan sa industriya at internasyonal na partnerships. Palalawakin ang mga niche Centers for Research and Development or NICER, partikular sa mga larangan tulad ng astronomiya, urban agriculture at sustainable technologies. Ang universidad na patuloy na kumakalinga, palalawakin natin ang mga extension programs ng RTU na nakatuon sa sustainable development capacity building at community empowerment sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba-ibang tanggapan ng pamahalaan, industriya at iba pang sektor. Tatawid ang ating mga program sa lokal, nasyonal at global na komunidad. Globalisasyon at international na pakikipagtulungan. Ang bisyon ng RTU na maging isang smart at transnational university ay itutulak sa pamamagitan ng pagpapalawak ng global partnerships, pagtaas ng mga student-faculty exchange programs, at aktibong pakikilahok sa international na pananaliksik. Ang internationalization ng curriculum ay magsisilbing paghahanda para sa mga estudyante na maging leader sa global na komunidad. Mula sa mga paunti-unting pagkilos na ito, ay maaabot natin ang ating bisyon na maging isang smart at
transnational na universidad. Sa punto pong ito, gusto ko pong palakpakan naman natin po ang mga nagplano, ang nagbuo po ng ating strategic plan na pinamunuan naman po ng planning, quality assurance, and strategic initiatives. Palakpakan po natin sila. Ang pagtamo nito ay magsisimula sa kabatiran at pagsasabuhay ng ating mantra. Kaya naman, formal ko nang ilulunsad ang ating pang-universidad na mantra. Ang RTU bilang Pandayang Rizalya. Ang Pandayang Rizalya ay kombinasyon ng salitang pandayan na nakatuon sa masinop na proseso sa paghubog ng karunungan at kamalayan. At Rizalya, isang termino na tumutukoy sa mga ideya, prinsipyo o aral na buhat sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Sinasalamin nito ang isang lugar o institusyon na nakatuon sa paglinang at pagpapaunlad ng mga pagpapahalaga at prinsipyo na isinasabuhay ni Rizal, hindi isip, etika na pampumuno at moral na integridad. Ang pagsasapuso ng Pandayang Rizalya bilang mantra ay masasalamin sa pagsasabuhay nito. Mula ngayon, mamamaalam na tayo sa nakasanayan na paggamit ng salitang RTU1. At ito ang simula ng paggamit ng Rizaliano bilang sagisag ng ating pagkakakilanlan. Sa tuwing aawitin natin ang marcha at himno ng pamantasan, hinihikayat ko ang bawat isa na isa-puso ang bawat linya nito bilang tanda ng ating pagmamahal sa pamantasan. Habang nakapatong ang ating nakasaradong kanang kamay sa kaliwang dibdib. Sa pagpapatuloy ng ating universidad, hinihikayat ko kayong lahat na maging bahagi ng ating pananaw at paglalakbay. Ang susunod na mga taon ay puno ng pagkakataon para sa paglago, inobasyon at tagumpay. Sa inyong patuloy na suporta, dedikasyon at sipag, isa sa katuparan natin ang pananaw na ito at tinitiyak na ang RTU ay patuloy na mangkod sa komunidad. Muli, balikan natin ang aking mensahe sa aking naging investiture. People come at the right place and at the right time. Here and now at our great university, our present goal is to expand the sphere of our impact, to be both inclusive and expansive as we move forward toward a bright and more perfect horizon. Together, let us work hand in hand and continue to shine the light of knowledge in the directions, and let us all affirm our love and loyalty for RTU. Palagi nating balikan at alalahanin ang ating mantra bilang Pandayang Rizalya. Sama-sama at patuloy nating pandayin ang pagmamahal at katapatan sa isa't isa ng dahil sa RTU, para sa RTU at bilang nagkakaisang Rizaliano. Mabuhay ang RTU, mabuhay ang Pandayang Rizalya. Isang masigabong palakpakan para sa ating Pangulo ng Universidad, Dr. Maria Eugenia M. Yangko. Ating natunghayan ngayong gabi ang State of University Address ng ating Pangulo na kung saan ang kanyang mga salita ay nagsilbing ilaw at gabay sa ating lahat upang patuloy na magsikap at magtagumpay sa ating mga layunin. Amin pong iniimbitahan ang ating mga ikalawang Pangulo at ating Chancellor dito sa entablado para samahan po ang ating Pangulo sa photo opportunity.
Habang ang kanyang mga plano at pananaw para sa RTU ay nagsisilbing inspirasyon. Ang kanyang commitment sa kahusayan, pagpapalawak ng kaalaman at pagtutok sa kapakanan ng komunidad ay nagsisilbing lakas para sa bawat isa. Muli, isang masigabong palakpakan para sa ating Pangulo, Dr. Maria Eugenia M. Yangko. Ang mayaman at makulay na kulturang Pilipino sa pamamagitan ng isang natatanging pagtatanghal mula sa Kultura Rizalia Dance Troupe. Witness the elegance, grace, and vibrant energy of Filipino heritage as they perform two traditional dances that showcase our nation's rich artistry and history, the Mantones de Seda and Paul Cabal.